Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Inso, tubong butuan, at nagtatrabaho ngayon dito sa Novaliches. Gaya ng iba, ako din ay nakaranas ng masasabi kong hindi pang karaniwan at katunayan ay hindi lamang ako, kundi ang buong pamilya namin noon. Kung hindi ako nagkakamali, taong 1993 ito nangyari. Nasa 13 taong gulang pa lamang ako noon. Gawa ng medyo matagal na, hindi ko masasabing kaya kong maidetalye ng kompleto at maayos. Pero sa abot ng aking makakaya, ilalahad ko sa inyo ang karanasan na ito. Sa bukiran ng Butuan kami nakatira. Kasama ko ang aking pamilya. Sina Tatay Boboy, Nanay Rona, at dalawa kong mga kapatid na sina Amador at Dante. Mga kuya ko. Bali ang mas nakakatanda sa amin, si Kuya Amador. Ito namang si Kuya Dante Sarset ay may pagkabinabae. Bagamat magkakapatid, katulad ng pangkaraniwan ay magkakaibang ugali namin. Madalas ay hindi nakakapasok sa eskwela ang kapatid kong si Kuya Dante. Sakitin ito at hindi nagmimintis sa isang linggo. Nagkakaroon ito ng sakit na lagnat at habang tumatagal ay mas lalong lumalala yon. Iba-iba ang dahilan. Minsan pilay, buyag-buyag, bati o usog. Pero madalas ay masakit ang tiyan. Nasubukan naman naming ipatingin sa doktor ang kapatid ko. Pero kulang lamang umano sa bitamina at mahina ang resistensya nito. Aminado naman sila nanay at tatay kasi itong si Kuya Dante, kulang sa buwan nung ipinanganak. Patpati nito, napakahina din kumilos at bukod pa dito, para bang may sakit sa baganon. Sa tuwing nagkakasakit siya ay hindi mapustura mga mukha ng magulang namin. Animoy alam na nila na parang malapit na mamatay ang kuya. Isang gabi, dumalaw ang kapitbahay namin noon na si Mang Elias. Sugalero kasi ito kagaya ng Tatay Buboy. Hinayaan ni Mang Elias ang tatay sa saklaan. May namatay kasi noon hindi kalayuan sa aming lugar. Makikilamay ang mga ito sa hindi naman nila kaibigan. Basta, yung tipong makapunta lang tapos sugalang sadya. Ganun na ganon. Ako naman noon ay tila nagmana sa tatay ko. Bagamat hindi ako tumataya ay gusto ko talagang manood ng nagsusugal. Ika pa nga ni tatay. Baka pag lumaki o mano ako ay mas masahol pa ako sa kanya. Hindi naman nagkamali si tatay noon dahil sa kasalukuyan, sugalero talaga ako. Mahilig ako sa manok, Sir Seth. Balik tayo sa kwento. Sumama ako kila tatay at Mang Elias. Hindi naman ako pinapagalitan ng tatay. Nagdahilan kasi ako at sinabi kong kaklase ko ang kamag-anak ng namatay. Kaya ayon, mabilis na pumayag ito. Sabihin niyo ng sutil ako pagkabata at pilyo. Aminado naman ako na totoo yun. Kahit anong payo pa sa akin ng mga magulang ko, talagang matigas ang ulo ko noon. Marahil ay dahil yon sa pagkainggit sa kuya ko. Noon pa man, siya na ang napagtuunan ng pansin kesa sa akin na bunso. Ewan ko ba kung bakit matigas ang ulo ko. Nang papadako na kami sa lugar, diretso na sa upuan at baraha ang tatay ko. Si Mang Elias ay nasa tabi lang. Ang bakay kasi nitong sugal ay yung black bears. Sumaside bet lamang ito kay tatay. Maya-maya pa ay may tumabi sa aking matandang babae. Madalas ko itong makita sa amin na mapapadaan. Minsan ay pumupuslit sa maliit na kamalig namin sa tabi ng daanan nun. Nagtaka ko noon kung bakit bigla na lamang akong hinila ni Mang Elias. Kamuntikan pa akong matumba. Ang sabi niya sa akin, huwag umano akong didikit sa matandang babae. Pabulong yun sa akin ni Mang Elias at nagtanong naman ako kung bakit.
Pero hindi na niya ako sinagot pa. Sa halip ay pinandilatan lamang ako ng mga mata. Nawari ba'y galit nun? Wala lamang sa akin yun hanggang sa maya-maya pa. Nakita ko ang matanda na patungo sa likod ng bahay na may lamay. Pansin ko ding sinundan yon ng tingin ni Mang Elias. Matapos noon ay kinalabit niya si tatay at may binulong. Nagsalita naman ang tatay at narinig kong, "Sus, maniwala ka dyan. Hindi naman totoo yung abat na yan," sabi ni tatay noon. Ang abat, isa itong uri ng aswang, Sir Seth. Kaagad kong napagtanto noon na aswang ba'y matandang babae. Kaya ako nilayo ni Mang Elias doon. Pero katulad ng tatay, hindi din ako naniniwala sa aswang. Kung kaya't nagpigil na lamang ako noon sa pagtawa. Habang si Mang Elias naman, hindi siguro nakatiis. Sinundan niya ang matandang babae sa likuran. Para itong ewan kong titingnan. Kung kumilos pa ay nimoy nagtitik-tik na sundalo. Dahil na rin sa aliw na aliw ako noon kay Mang Elias, sinundan ko siya. Pero distansya lamang ako at maigi ko siyang inobserbahan. Ang hindi ko lang inaasahan noon ay bigla na lamang pumasok sa kusina ng bahay si Mang Elias. Walang pahintulot na aakalain mong magnanakaw. Kung kaya naman sinipat ko ang matanda kung anong gagawin niya sa kusina. Hanggang sa ganun na lang ang pakahinto ko ng nahagip ng aking paningin. Doon sa likod ng bahay, yung matandang babae. Nakatuwad dito. Parang gagamba na nakaangat ang siko at nakayuko. Yung buhok ay nakasadsad sa lupa. Siyempre dala ng pagtataka. Imbis na sipatin ko si Mang Elias, lumapit ako doon sa matandang babae. Medyo madilim, kaya hindi ko maaninag ang kanyang mukha. Nang lumapit na ako sa kanya, gumapang ito, Sir Seth. Tapos ay unti-unting tumatayo at sumilip sa bintana sa likod. Ilang saglit lang, narinig kong biglang sumigaw si Mang Elias. Tumatakbo ito patungo sa akin at hinila ako noon. Matapos ako mahila, yung matandang babae ay tumingin sa aming direksyon. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko. Nakakatakot ang mukha niya. Hindi na ito yung matandang maamo na laging napapadaan sa bahay. Para itong demonyo, ang itim na mga mata. Nagmumura si Mang Elias at lumapit siya doon sa matandang babae. At kung may anong sinaboy dito. Bigla na lamang sumigaw yung matandang babae pero ang boses nito animoy tunog ng gutom na baboy. Matapos noon ay nawala na lamang ang matanda na parang bula. Dahil sa ingay na yon, yung ilang mga tao sa lugar ay nagtungo sa may likuran. Maging ang lalaki na sa pagkakaalam ko ay nakatira yon sa naturang bahay. Lumabas din ito at kitang-kita sa mukha ang pagkagulat nun. "Peste, huwag kayong kumpiyansa. Huwag niyong iwan yung kabaong na walang bantay. Kung hindi ko lang namalayan, marahil ay wala nang laman yung nilalamayan niyo," sambit ni Mang Elias noon. Nagtanong ang mga tao kung ano ang nangyari. At ayon naman kay Mang Elias, may aswang umano na nagtitik-tik sa bahay noon. "Dong, nanay mo yung namatay, di ba? Pabantayin niyo yung kabaong. Sus, Ginoo. Ikaw naman, Inso. Anong ginagawa mo dito?" Hindi ako nakapagsalita nun. Hindi pa lubos na poproseso ng isipan ko ang nakita ko. Kung tamang aswang nga yun,
di totoo pala sila. At yun ang unang beses kong makakita ng ganon. Hindi maalis-alis sa isip ko ang detalye ng mukha. Tinamaan kasi yon ng liwanag mula sa bintana kaya kitang-kita ko talaga yon. Natigil panandalian ang pagsusugal noon. Si tatay naman ay makikitang galit. Dahil siguro sa sugal at nadistorbo pang laro noon. May ilan pang mga taong nagtungo sa likod na may dalang flashlight. Hanggang sa may sumigaw na may bakas umano sa pader ng bakod. Nagtakbuhan ng ilan at sinuri ang bakas. Naroroon din ako, si Mang Elias at si tatay. Kalmot sa pader paakyat ang nakita namin noon. Mataas ang pader at ang bakas ay paitaas din. Iisipin mong parang bayawak na umalpas hanggang sa kabilang banda ng bakod. Boy, sabi ko naman sa'yo aswang yun eh. Matagal na kitang sinabihan na huwag kayong magpakabahala sa tuwing pumupusit yun sa kamalig nyo. Sambit ni Mang Elias kay tatay. Hindi nakapagsalita si tatay. Napagpasyan na lamang nito na umuwi pero mababakas sa mukha nito ang pagiging aligaganon. Umiiling-iling at panay tingin sa akin. Ang higpit ng pagkahawak ng tatay sa kamay ko. Wari bang ayaw akong pakawalan nun. Kasama namin si Mang Elias hanggang sa bahay. Nanatili muna ito sa amin. Nag-usap sila ng tatay at dito ay sumasang-ayon ang tatay ko na totoo ang aswang. Lalo pat pinatotohanan ko rin ang nakita namin na yon. Nasaksing buhay ako nang makita ang matanda at kung ano ang isinaboy ni Mang Elias. Doon ko nalaman na kaya pala pumasok ng kusina si Mang Elias dahil kumuha pala ito ng asin. Mabuti na nga lang daw at wala siyang nakitang itak nun dahil kung nagkataon ay tatagpasin niya talagang nilalang. Nagtanong si tatay kung bakit alam ni Mang Elias na aswang ang matandang yon. Ayon dito, yung kamag-anak daw niyang taga-ibang baryo na namatay. At ang matandang babaeng yon ay laging umaaligid sa bahay bago pa may masawi. Bata umano tong kamag-anak niya na ito na nagkaroon ng sakit at lumala ng lumala. Dagdag ni Mang Elias, ang uri umano ng aswang na ganon ay balbal. Ang mga puntira nito ay mga bangkay at yung mga may sakit na tao. Papalalain ang sakit upang mamatay ka agad. Ito ay upang nakawin ng bangkay sa oras na malingat kapag pinaglamayan na. Kapag ang balbal umano ay pumupuslit sa isang bahay o lugar, may pinaplano ito. Kapag walang lamay, ibig sabihin ay may tao sa lugar na may sakit at pinapalala lamang nito ang sakit na yon. May orasyon ng balbal na tinatawag na maldisyon. Magaling din sa lason na pinapalipad lamang sa hangin kasabay ng horem o pamaba. Makamandag na pamaba na kapag binanggit. Napakalakas ng bisa. Teka, kailan ka pa naging albularyo? Ba't parang ang dami mong alam? Tanong ni tatay ko kay Mang Elias. Ayon kay Mang Elias, hindi umano siya albularyo. Ang tatay lang niya umano na matagal nang yumao. Yun ang albularyo. At lahat ng mga kaalaman niya ay naipasa sa mga anak. At isa na si Mang Elias doon. Kaya niya rin alam ang ugali ng aswang dahil sa kanyang ama. Ayon pa kay Mang Elias, ang kapatid kong si Dante na pabalik-balik ang sakit ng mga nagdaang linggo, na bigla na lamang bumagsak ang katawan. Posibleng may ginagawa ang matandang yon. Pinaalalahanan kami ni Mang Elias na wag lulubayan si Dante. Lahat kami ay makinig umano sa kanya. Kada hapon ay magpausok kami sa paligid ng bahay. Babalik umano si Mang Elias kinabukasan. Alam niya umano na balbal lang dahilan kung bakit lumalala ang sakit ng kapatid ko.
Hindi dahil kulang sa bitamina at resistensya, kundi dahil sa matandang yon. Pagkabalik niya umano ay papatunayan niyang totoo ang mga sinabi't hinala niya noon. Kaming lahat noon ay hindi nakakibo pagkatapos na umuwi ni Mang Elias. Nakatingin kami kay Kuya Dante na kasalukuyang nakahiga sa ratan. Siya nga pala, kamuntikan ko nang makalimutan na mahirap pala ilarawan kapag walang eksaktong detalye ng bahay. Malaki na kasi ang pinagbago ng bahay namin. Simentado na ngayon. Kumpara noon na gawa lamang sa karaniwang kasangkapan. Isang palapag lang pero malapad. Pawid ang bubungan. Tapos ay amakan naman ng dingding. Kwadrado. May 2 silid yon. May malawak na sala at nakadugtong na ang kusina. Sa pagkakaalala ko ay bihira pa ang bahay noon sa amin kaya magkakalayo mga kapitbahay. Lupain ang pagitan. Tapos yung bahay namin ay napapalibutan ng halaman na tinatawag na yellow tops. Ayon sa aking ama, habang kausap ang aking ina, ay wala naman sigurong mawawala kung paniniwalaan umano namin si Elias. Parang hindi na rin kasi karaniwan ang karamdaman ni Kuya. At tama nga si Mang Elias noon. Bumagsak bigla ang katawan ng kapatid ko. Sinabihan nito si Kuya Amador na totalay wala naman itong pasok kinabukasan. Minabuti nitong maganda na lamang na magagamit sa pagsiga. Pagkatapos ay bumaling sa akin si tatay. Wag na wag daw akong lalabas. Matigas pa naman umano ang ulo ko. Ayon naman sa aming ina, doon na lang umano sa silid nila matutulog si Kuya Dante. Hindi na ito tatabi sa amin sa kabilang kwarto. Kinabukasan, umaga pa lamang ay dumating na si Mang Elias. Sa mga sandaling yun ay kasisilang pa lamang ng araw. Pagtapak man lang sa labas ng pinto ay hindi ko nagawa nun. Salip, nasa loob lamang ako ng bahay at katabi ko si Kuya Dante. Dahil sa namumuong tensyon, gumawa na rin ako ng paraan para may pangproteksyon. Nagsuksok ako ng screwdriver sa tagiliran ko. Si nanay naman ay abala sa kusina. Maagang trinabaho ang gawaing bahay at pabalik-balik ito sa silid kung saan naroroon kami ni Kuya Dante. Si Kuya Amador ay umalis at alam kong nangunguha ito ng kahoy sa kalubihan o sa niyugan. Samantalang ang aking ama naman at si Mang Elias ay nag-uusap sa labas. Aligagang-aligaga ako noon. Kinakausap ko pa si Kuya Dante. Nagtanong ako kung maayos na ba ang kanyang pakiramdam. Ang sabi sa akin ni Kuya, maayos naman umano kapag may araw. Pero kapag gabi ay masakit umano ang kanyang katawan at nahihirapan siyang huminga. Hindi ko naman pinagtuunan ng pansin yon. Pagsapit ng tanghali ay may lalaking tumambay sa kamalig namin. Sa mga puntong yon ay napilitan akong lumabas ng bahay dahil naiihi ako. Tinitigan kong maigi yung tao. Ito ay dahil sa kuryosidad sa nangyari. Wala namang kakaiba dun sa lalaki pero marami itong mga pasa sa kamay at leeg na para bang nalapnos. Mamula-mula kasi yon. Sumisipat pa sa akin tapos tumingin kila tatay at Mang Elias. Hanggang sa bigla na lamang akong kinawayan. Hindi ko alam kung bakit pero lumapit ako at nagtanong. Pero hindi siya kaagad nakapagsalita. Sa halip ay may inabot siya sa aking panyo na wari. Nakabalot ito sa isang bagay. Siyempre tinanggap ko naman. Akala ko kasi noon pagkain. Sakto pang gutom ako ng mga sandaling yon. Ayon sa lalaking ito, gamot umano yon. Ipainom ko umano sa kapatid ko at wag na wag kong ipagsabi sa iba na may ibinigay ito sa akin. Napakunot ang mukha ko at nagtaka. Paano alam ng tao na may sakit ang kapatid ko? Hindi ako makapaniwala nun.
Hanggang sa biglang napadaan ng Kuya Amador, karga-karga ang mga paluan ng niyog. Sinita ako ng kuya at sinabing pumasok sa loob ng bahay. Walang sabi-sabi namang kumaripas ako ng takbo. Kilala ko kasi ang kuya ko kapag magagalit. Pinapalo ako nito at kung minsan ay pinipitik ang tenga ko. Nang makarating ako sa bahay, sumaglit pa ako ng tingin noon sa kamalig pero wala na doon ang lalaki noon. Sinipat ko at baka naglakad na palayo. Pero hindi ko na siya nasilayan pa. Imposibleng hindi ko yun makikita sapagkat malawak naman ang bulwagan ng bahay. Kung maglalakad sa daan, makikita ko ito kahit pa nasa malayo na. Kitang-kita ko nga nung lumapit sa kamalig, di ba? Pero hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin yon. Sa halip ay agad kong binuksan ang panyo. Doon ay nakita ko ang isang bagay na wari, dahon ng gabing nakabalot sa kung ano. Pagbukas ko naman sa gabi na yon, nakita kong may 2 piraso ng matang pusa o saga at isang bulaklak na tuyot. Napatanong ako sa sarili ko kung paano naging gamot yon. Laruan ko lamang kasi noon ang matang pusang yon. Yun bang ginagawang bala ng panumpit? Pero sinisita ako ng aking tatay dahil baka malunok kumano ang matang pusang yon. Magpaganon pa man ay iniisip ko na lamang na baka gamot nga ito. Kung kaya naman dali-dali akong nagtungo sa kusina. Kumuha ng isang basong tubig. Dinala ko ito sa silid kung saan naroon ang Kuya Dante. Pinabangon ko pa ang kuya at noong akma ko nang ipapainom sa kanya ang mga bagay na yon. Hindi ko inaasahan na nasa likod ko pala si Mang Elias. Kaagad niyang tinapik ang kamay ko. Tinanong ako kung anong ginagawa ko. Nagtanong siya kung ano ba yon. Nang makita niya ito, Sir Seth, napamura si Mang Elias at sinabing, "Lalasunin mo ba yung kapatid mo?" Gulat na gulat ako noon. At dahil may kalakasan ng boses na yun ni Mang Elias, nagsidatingan sila Kuya Amador at Tatay Buboy. Maging ang Nanay Rona, napasilip na rin noon. Sinabi ni Mang Elias na wala umano ako sa saktong pag-iisip. Tapos ay ipinakita niya ang ipapainom ko sana kay Kuya. Dali-dali akong hinatak ni Tatay. At sa kauna-unahang pagkakataon ay pinalo niya ako ng pinalo gamit ng kanyang palad. Galit na galit ang tatay. Sinabunutan pa ako at kamuntikang iuntog sa dingding. Mabuti na lamang at naawat ito ng aking ina. Nagmura si tatay. Ako umano ang dahilan kung bakit lumalala ang sakit ni Kuya Dante. Patuloy ako sa pag-iyak at dito ko sinabing ibinigay lamang sa akin ng lalaki kanina ang bagay na yon. Agad namang sumabat si Kuya Amador. Kung yun bang nasa kamalig nun? Tumango ako at dagdag ko pa. Hindi ko kilala ang tao pero sinabi ko ding matapos abot ang ibinigay niya ay huwag ko daw ipagsabi sa iba yon. Nagkatitigan si Tatay at Mang Elias. Walang tigil sa pagbibitaw ng mabibigat na salita si Mang Elias dahil baka umano yung taong yon. Isang aswang. Dito ako saglit na patigil sa pag-iyak at inisip maigi ang lalaki. Pinagsabihan naman ako ni Mang Elias na sa susunod ay huwag kakausap o lalapit sa isang tao na hindi ko kakilala. Dagdag pa ni Mang Elias, ang matang pusa umano ay lason at ang bulaklak daw ay pungpong. Sobrang delikado at nakakalason ng mga bagay na ibinigay ng lalaking yon. Dito ko palang napagtanto na kaya pala ayaw ipasabi sa iba ng lalaki dahil lason pala ang binigay niya sa akin. Sina Tatay at Mang Elias noon ay kaagad lumabas ng bahay. Nagtanong pa kung saan natungo ang lalaki dahil hahabuli nila pero
Sinabi kong bigla na lamang yung naglaho matapos kong makarating sa bahay. Mas naalarma ang buong pamilya namin noon. Si Nanay Rona noon ay umiiyak habang nasa tabi ni Kuya Dante. Si Kuya Amador naman ay kumuha ng itak. Sumunod kila Mang Elias sa tatay. Pero bumalik ang mga ito nang walang napala. Dito ay nagpaalam si Mang Elias na aalis. Narinig kong pupuntahan umano niya ang aswang kung saan ito maaaring nakatira. Nag-aalala naman si Nanay noon dahil aalis si Mang Elias at wala nang aalalay sa bahay. Pero giniit ni Mang Elias na huwag umanong mag-alala dahil ang mga aswang mamayang gabi pa bibisita. At kung may tao man na muling darating sa bahay, dapat ay hindi namin ito kakausapin. Kahit kilala pa ang mga ito o malapit sa buhay namin. Tuluyan ngang umalis si Mang Elias. Pagsapit ng dapit hapon ay bumalik ang matanda. Ang sabi natagpuan umano niya ang bahay ng nilalang pero wala doon ang nakatira. Nakakandado ang pintuan. Sinabi na lamang nito na paghahandaan umano namin ang mangyayari mamayang gabi dahil kailangan na umanong matapos ang lahat ng yon. Dahil kapag hindi at napabayaan, baka mamatay ang kapatid kong si Dante. Ramdam na ramdam umano ni Mang Elias na malapit ng magwagi ang pinaplano ng mga nilalang sa paligid. Pagsapit ng takip silim ay nagsimula ng magsiga ang Kuya Amador sa paligid ng bahay. Nilagyan pa ito ng lumang gulong ng bisikleta upang lumala ang amoy ng usok. Ito na rin ay base sa sinabi ni Mang Elias dahil ayaw umano ng mga aswang sa amoy ng sinusunog na gulong. Hanggang sa tuluyan ng lumukob ang kadiliman. Nakikita ko ang matanda na kumuha ng isang dakot na asin sa kusina. Nilagay ito sa kanyang bulsa. Pansin ko ding may nakasuksok sa kanyang tagiliran. Para itong kawayang maliit o kung hindi ako nagkakamali. Bagaka yon. Habang nasa loob kami ng bahay, sina Tatay at Mang Elias ay nasa labas. Nag-iinuman ang mga ito habang naglalaro ng baraha. Hindi ako makatulog noon, kung kaya't pinili ko na lang magmasid-masid na rin upang kahit papano'y makatulong sa pag-aabang sa nilalang. Naroon ako sa sala. Nakapatong sa ratan habang nakaupo sa bukana ng bintana. Nailingan ko naman ang bigla ang pagsisigaw ni Kuya Amador sa silid namin noon. May sumilip umano sa bintana. Kung kaya naman noon sila Tatay at Mang Elias ay dali-daling nagtungo sa may likuran. Bandang likuran kasi ang silid naming magkakapatid. Doon ay narinig kong nagkasigawan sila sa may likod. Agad akong nagtungo sa silid namin upang sipatin yon. Tumao ako kay Kuya habang nakasilip sa bintana. Si Nanay naman sa kabilang bintana, nakasilip at panay abiso sa amin na isara umano namin ang mga bintana nun. Huwag kaming sisilip pero hindi namin yon pinakinggan ni Kuya. Doon, kitang-kita namin sa aming mga mata ang taong nakadapa na parang palaka. Alam kong aswang ito pero ang ipinagtataka ko sa mga sandaling yon. Bakit lalaki? Samantalang sa pagkakaalam ko ay babae naman ang aswang na tinutugis ni Mang Elias. Dito ay naalala ko ang lalaki na tumambay sa kamalig. Mabalasik at sobrang agresibo. Wari ba'y gustong sunggaban sila Tatay nun. Si Mang Elias ay hawak-hawak ang bagakay. Unti-unting lumalapit doon ang nilalang. Habang nangyayari yon, sinesenyasan niya si Tatay Buboy na parang gustong paikutan ni Mang Elias ang aswang para hindi ito makatakas. Kaagad namang kumilos ang tatay at nang magkaroon ng pagkakataon,
Tinaga niya ang nilalang na yon. Tinamaan ito sa likod pero hindi ko nakitang nagkaroon ng sugat. Sa halip, parang tumalbog lamang ang tama ng talim nun. Dinukot ni Mang Ilyas ang asin sa bulsa. Nakadipa ang kamay at biglang lumapit sa nilalang. Mabilis niyang inihilamos sa mismong mukha ng nilalang na yon ang hawak-hawak na asin. Dito ay nagwala ang nilalang. Gumulong-gulong sa lupa at pagbalikwas nito, nasa ibang direksyon na nakabaling ang kanyang atensyon. Kalmot ito ng kalmot sa kung saan-saan nawari ba'y bulag. "Tagain mo yung tuhod! Nasa tuhod ang kahinaan ng balbal!" Mungkahi ni Mang Ilyas nun. Kagad din namang tumugon ng tatay at walang tigil na pinaghahampas ng itak ang balbal. Hanggang sa mapuruhan ito sa tuhod at dito na umatukal ang nilalang. Sa maniwala man kayo o sa hindi, yung lalaking makisig ay naging isang matandang babae. Para akong nananaginip na mga panahong yon. Kitang-kita ko kung paano nagpalit ng anyo hanggang sa maging isa itong matanda. Yung kaninang lalaki na may damit, ngayoy nakahubot-hubad at isa ng matandang pangit. Napapaisip ako noon na yung lapnos sa katawan ng lalaki ay tama ito ng asin na isinaboy ni Mang Ilyas doon sa lamay. Sa madaling salita, ang lalaki at ang matandang babae, iisa. "Animal ka! Nagkukubli ka pa! Kilala kitang hayop ka! Ito na yung kahuli-hulihang beses na nagkaroon ako ng pagkakataong patayin ka." Wika ni Mang Ilyas noon. Pagkatapos niyang makapagsalita, ay inundayan niya ng saksak ang nilalang gamit ang bagakay. Dahilan namang tumumba na ito ng tuluyan at mabilis na binawian ng buhay. Sa mura kong edad na yon ay yun ang unang beses na nasilayan o nakasaksi ako ng patayan. Bagamat aswang yon, pero tao pa rin naman kung titingnan. Nakakakilabot talaga, lalo pat nakita kong unti-unting bumabaha ang malupang likido. At yung aswang, bumubulwak ang dugo sa bibig nito. Si nanay ay hindi na nakatiis nun. Nahimatay ito. Hanggang si Kuya Amador naman nakahawak sa akin at nanginginig ang katawan. Hindi pa nakontento si Mang Ilyas at hiniram nito ang itak ng tatay. Pinugutan nito ng ulo ang nilalang na yon. Nakita kong gumulong-gulong pa ang ulo nito at nagkataong nakaharap ang muka sa direksyon namin. Kumurap pa ang mga mata na animoy may konti pang buhay. Hindi na naatim ng Kuya Amador ko ang nasilayan. Hinawi niya ako at isinara niya ang bintana. Natatawa na lamang akong isipin ngayon ang puntong yon. Isinara ang bintana matapos makita ang kahila-hilakbot na pangyayari. Kumbaga, pinanood muna bago nakaramdam ng takot. Matapos noon ay kaagad nilang pinagtulungan ng tatay na iligpit ang labi. Dinala nila ito sa kalubihan, sinilaban hanggang sa maabo. Kinabukasan noon, hindi kami makapaniwala nang bigla na lamang naging maayos ang pakiramdam ni Kuya. Nakakapaglakad na ito ng maayos. Nakakapagsalita na rin ng maayos. Makikitang ang bawat galaw ay wala nang iniinda sa katawan. Na siya namang labis naming ikinatuwa. Maging ang nanay at tatay ko ay masayang-masaya noon. Naiisip na nila noon na tanggapin na lamang ang kahihinat na ni Kuya. Lalopat para na itong mamamatay. Sa lahat ng tagapakinig, naway mapulutan nyo ng aral ang kwentong ito. Hindi dahil na may sakit ang isang tao ay iisipin lamang na ordinaryong sakit yon. Base na rin sa payo ng doktor.
Kung sa tingin ng doktor ay ordinaryo pero sa pakiramdam natin ay hindi, lalong-lalo na't hindi gumagaling, dumulog na kayo sa albularyo. Maaaring naroroon ang kasagutan. Kung hindi lang sana nagkataong magkaibigan si Mang Elias sa Tatay Buboy, marahil ay wala na si Kuya Dante. Bagamat hindi albularyo si Mang Elias pero sa larangan ng kakaibang bagay at karunungan ay bihasa ito. Ayaw nga lang magpakatanya gawa ng nais mamuhay ng normal. Sa oras daw kasi na pumasok sa pagiging albularyo ang isang tao, kalahati ng katawan nito nakabaon na sa lupa. May kapalit kasi umano ang pagiging albularyo at ang nakasalalay dito kung hindi ang buhay mo ay maaaring mga buhay ng mga mahal mo sa buhay.